Kinabukasan, ay maaga kaming lumipad patungong Santa Maria, Bulacan, sakay ng chopper. Kasama na namin ang pamilya ko, pati sina mama, papa, lola, tita Evelyn at ang mga pinsan ko. Ang family naman ni Maximos ay magtutungo na lamang doon, sa mismong araw ng aming kasal. Sa wakas ay nakaharap na rin ni mama ang pamilya ni papa. Nagkausap-usap sila at nagkaroon pa ng iyakan. Humingi din ng tawad si mama sa kanila. Sa huli ay nagkapatawaran din naman ang lahat at nagkaayos. 3 araw pa ang bibilangan bago sumapit ang aming kasal, kaya nagkaroon pa kami ng time para makapamili para sa mga isusuot ng pamilya ko. Nagtungo kami sa mall at naipasyal din namin sila. Si Lola ay sakay ng wheelchair dahil hirap pa rin siyang makalakad hanggang ngayon. Pinakain kami ni Maximos sa mamahaling restaurant, pero ang ibang gastusin ng pamilya ko ay sinagot na ni Papa. Kapansin-pansin kay Papa ang pagiging blooming niya ngayon, na animoy nagbibinata. Palagi siyang nakangiti. Napansin ko pa ang paggamit niya palagi ng gel sa buhok at ang bango-bango niya rin palagi. Habang si Mama naman ay madalas mamula kapag tinutukso ni Papa, Tita Evelyn at ng mga pinsan ko. Para silang mga teenager, mukhang okay na sila ngayon ni Papa, at masayang-masaya din ako para sa kanila. Maging si Lola ay wala ring oras sa buong araw na nakangiti habang kasama namin siya. Nakahanap pa nga siya ngayon ng kabody, at walang iba kundi si Lola Telina, ang ina ni Papa. Sila na palagi ang magkatabi ngayon sa upuan at nagkukwentuhan. Kay lalakas pa nila tumawa. Dumating na rin ang gown ko, pati na rin ang mga susuotan ng mga abay. Nakahanda na rin ang para kay Maximus at sa aming anak. Naayos naman ni Ate Roxel ang lahat-lahat kaya wala na kaming puproblemahin pa. Dala-dala ko na rin ngayon ang surname ni Papa na Santiago, sa tulong ni Attorney Salvacion. Siya ang nag-ayos nito kahit hindi pa kasal sina Mama at Papa. Isinama ko na rin sa mga abay ko ang mga pinsan kong single pa. Ang marami naman ay mula sa mga pinsan ni Maximus. Mayroon na rin kaming simbahan at ang magiging reception ay dito na sa malawak na lupain ni Tita Teresa. Natapos na ring pabukuran ng mga kapatid ni Papa ang buong ektarya ng lupang yun. Sila na ang nag-manage habang nasa Manila si Papa, dahil nga naplano na naming doon ganapin ang reception. May mga gate naman ito sa mga likod bahay ng bahay ni Lola at ng mga kapatid ni Papa. Maging sila kasi ay malaya rin daw magtayo ng negosyo dyan ayon kay Tita Teresa. Para naman daw yan sa buong pamilya namin. Siya na talaga ang pinakamabait kong tita. Pagkali pa nga ang 3 araw, ay sumapit na rin ang pinakahihintay naming lahat. Ang araw ng aming kasal. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga sandaling ito, at umaga pa lamang ay umiiyak na ako. Umiiyak ka na naman. Paano matatapos ang Mommy Beatrice mo sa pagmi-makeup sa iyo? Saway na sa akin ni Mama. Kanina ko pa nga rin siya sinasabihan, bala natatawa namang sagot ni Mommy Beatrice sa kanya. Naririto kami ngayon sa silid namin ni Maximus sa attic, at dito ako ngayon inaayusan ni Mommy Beatrice. Ngayon ko lang nalaman na dati pala siyang hair and makeup artist, at siya ang kadalasang nag-aayos sa karamihan sa angkan ng mga Villa Fuente. Pinangarap nga raw niya na magtayo ng mga salon bilang negosyo niya, pero hindi daw siya pinayagan ni Daddy Maximo, dahil ayaw daw nito na lumalabas siya ng mansion para magtrabaho. Kaya buhat noong magsama sila ay nakakulong na lamang daw talaga siya sa mansion nila. Malaya naman din daw siyang lumabas pero palaging kasama si Daddy Maximo. Si Daddy Maximo daw ang kilala niyang pinaka-possessive sa buong angkan ng mga Villa Fuente. Pero masaya naman daw siya na pagsilbihan na lamang ang pamilya niya habang buhay. Bihira din daw silang mag-away ni Daddy Maximo dahil hinahabaan na lamang daw niya ang pasensya niya. Kilala na rin naman daw niya ang ugali ng asawa. Mas matindi daw itong magselos kaysa sa mga anak. Pero hindi rin naman daw natutulog si Daddy Maximo na hindi sila nagkakaayos. Sa huli ay si Daddy din daw ang sumusuyo sa kanya. Nakakatuwa ang pagsasama nila. Sana ay maging ganyan din kami ni Maximus hanggang sa aming pagtanda. Maraming payo ang ibinigay sa akin ni Mommy Beatrice tungkol sa pag-aasawa, at lahat ng yun ay itinatak ko sa isipan ko. Tama na ang iyak. Gusto mo bang malate sa simbahan? Pinunasan Mama ang pisngi ko gamit ang tissue. Huminga naman ako ng malalim at pinigilan na ang pagiging emosyonal. Masayang-masaya lang po ako, Mama at Mommy, sagot ko naman sa kanila.
Hindi kasi ako makapaniwala na magiging kumpleto ang buong pamilya ko sa araw na ito. At bago sumapit ang araw na ito ay naging maayos na ang lahat. Parang ang perfect na po ng lahat. Pinangarap ko po kasi ito, at buong akala ko noon, ay hinding-hindi na talaga matutupad pa. Muli na naman akong napahikbi. Pero may awa nga talaga ang Diyos. Napaka makapangyarihan niya dahil ipinahintulot niya itong mangyari sa atin sa isang iglap lang. Parang kailan lang. Sabay naman silang ngumiti sa harapan ko, maging si Mana ay naiyak na rin. Kahit ako, hindi ko rin akalaing makakabalik pa ako sa inyo. Napakabait mo anak, napakabuti ng puso mo, kaya pinagpupole ka ng Diyos. Ipagpatuloy mo lang yan, kahit may pamilya ka na at kahit saan ka magpunta. Opo mama, labis din akong natutuwa para sa inyo. Hindi na rin kasi iba sa akin ang pamilya nyo. Napamahal na rin kayo sa akin. Naging matalik ko noong kaibigan si Ate Teresa, at hanggang ngayon naman. Naging magbilas pa, at may nakaraan din naman kami ni Arthur. Pero wala na yun ngayon sa akin balayha. Nakaraan na yun, nabalikan ko lang ulit, natatawang bawi naman kaagad ni Mommy Beatrice. Ano ka ba? Ayos na ayos lang sa akin. Dati ka pa rin talagang naikwento sa akin ni Arthur, noong hindi ko pa siya boyfriend. Ano namang kwento niya? Bigla akong natawa sa naging reaksyon ni Mommy Beatrice habang nakatitig kay Mama. Bigla kasi siyang napanganga. Naging magkaibigan muna kami noon. Ako talaga ang pinaglabasan niya ng sama ng loob niya noon, dahil inagaw ka raw ng asawa mo sa kanya. Natawa namang bigla si Mommy Beatrice. Hindi naman totoo yan. Nakulong din kasi noon ang papa ko dahil napagbintangan lang. Sa hirap ng buhay, wala na akong iba pang pagpipilian. Kakapit ka talaga sa patalim para sa mga mahal mo sa buhay. Ibinento ko ang sarili ko sa isang mayamang tao para magkapera, para mailabas ko ang papa ko sa kulungan. Kaya ako ang nagkaroon ng kasalanan noon kay Arthur. Hindi ako nagpaalam sa kanya dahil sigurado din naman ako na hindi siya papayag. Alam kong gumagawa na siya noon ng masama. Maraming beses ko naman siyang sinabihan na magbago na, pero hindi siya nakikinig. Sobra pa sa bato ang tigas ng ulo niya noon. Kaya masayang masaya ako ngayon dahil nag-mature na siya. Nagbago na talaga siya. Hindi pa ba siya mag-mature ang tanda na niya? Natawa naman kami sa sinabi ni Mama. Dahil kay Esmeralda kaya siya nagbago. Lahat naman ng tao ay may pagkakataong magbago. Kung hindi niya ginawa yan, malamang nasa kulungan pa rin siya hanggang ngayon, o baka nga wala na siya sa mundong ito. Sinasabi ko lang ang maaaring kahinatnan niya dahil sa mga ginagawa niya noon, dagdag pa ni Mommy Beatrice. Tama ka po Mommy, malaking pasasalamat ko po sa Diyos dahil nahanap niya ang liwanag, nakangiti ko namang sagot sa kanya. Bilasan na natin bago pa tayo maubusan ng oras, turan ni Mama. Oo nga po, kaagad na ring minadali ni Mommy Beatrice ang pag-aayos sa akin. Pinagtulungan na rin nila ni Mama ang pagsusuot sa akin ng gown at ng mga sapatos ko. Siniguro muna nilang maayos na ako bago sila sumunod na ring nagbihis. Simula pa lamang sa pagsakay ko sa white limousine na napapalibutan ng mga dekorasyon at sa mga armed men na bantay ko patungo sa simbahan, ay hindi ko na kaagad maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sa tanan ng buhay ko ay hindi ko naisip na mararanasan ko pala ang ganito kabanggang kasal. Napakagarbo ng aking gown, at 5 silang umalalay sa akin kanina para makapasok dito sa loob ng limousine. Ipinanganak akong isang kahig isang tuka at may wasak na pamilya, pero heto na kami ngayon, kumpleto at masaya. Mas lalo pa akong na-overwhelm nang sa pagpasok ko naman sa loob ng simbahan ay sinalubong ako ng napakaraming tao. Halos buong angkan yata ng mga Villafuerte ay naririto. Mga nagtataas ang mga tao. Pamilyang nangungunang pinakamayaman sa bansang ito. Maraming connection sa lahat at hindi rin mabilang na mga negosyo sa ibang bansa. Lahat sila ay nakatunghay sa akin habang puno ng paghanga ang mga mata. Para namang magigiba ang dibdib ko dahil sa lakas ng kabog nito. Maging ang mga tuhod ko ay nanginginig din sa mga sandaling ito. Sino ba naman ako para bigyan nila ng ganitong klase ng atensyon? Hiyang-hiya ako ngayon. Dati lang akong nagsisilbi sa kanila bilang secretary. Pero nang sandaling tumama na ang aking mga mata sa lalaking naghihintay ngayon sa akin sa altar, ay muling lumakas ang aking loob. Ang nararamdaman kong hiya ay napalitang muli ng halo-halong emosyon. Mama,
Napatingin naman ako sa aking anak na biglang lumabas mula sa pangalawang hilera ng upuan. May bitbit siyang maliit na basket na kanina ay naglalaman ng mga rose petals. Ang mga rose petals na yun ay nakakalat na ngayon dito sa nilalakaran kong White Isle. Puno rin ng mga naggagandahang mga dekorasyon at palamuti, ang buong simbahan na ito ng Minor Basilica and Parish of La Purísima Concepcion. Biglang tumakbo ang aking anak palapit sa akin. Napakaganda niya sa suot din niyang gown, nakapareho ng sa akin. Sama kita kay Daddy Mama. Punta tayo kay Daddy. Okay, nakangiti ko namang sagot sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at saka kami nagpatuloy sa paglalakad patungo sa altar. Nagpalakpakan naman silang lahat habang nakatunghay sa amin. Kinunan kami ng mga larawan ng photographer na nasa unahan namin at nasa gilid ng hilera ng mga upuan. So cute! How adorable! Naririnig ko ang mga sinasabi nila. Maging si Maximus ay naluluha na rin pero may napakalapad na mangiti habang nakatitig sa amin. Hindi rin nagtagal ay sinamahan na rin kami ni Mama at Papa palapit sa kanya. Napakagwapo ngayon ng papa ko sa suot niyang black tuxedo. Kanina ko pa rin nakikita ang pag-iyak niya, at pagpunas niya sa kanyang mga mata. Ganun din naman ang mama ko sa suot niyang gold gown. Kumikinang din ngayon ang kanyang ganda. Gold and white ang wedding theme namin kaya nagkikinangan din ngayon ang aming mga bridesmaid at mga bisita. Una sa lahat, gusto ko po munang magpasalamat kina Papa Arthur and Mama Esme, sa pagdadala ng isang Esmeralda Lucille Lopez Santiago sa mundong ito, panimula ni Maximus sa hawak niyang mikropono. Isang kahangahangang babae ang binuo niyo at ibinigay sa akin ng Diyos. Nag-uumpisa na naman akong maluha dahil sa mga sinasabi niya. Sa kabila ng kamaliang nagawa ko noon, nang ibabaw pa rin sa puso niya ang pagpapatawad at pagtanggap sa akin. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang kabutihan ng puso mo, pero sa harapan ng lahat lalong-lalo na ng Diyos, sumusumpa ako at nangangako na magiging pinakamabuting asawa mo, at magiging mapagmahal na ama para sa ating mga anak. My dearest love, nangangako akong maninindigan ako sa tabi mo, sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, sa pagsuporta at pag-aalaga sa iyo sa panahon ng karamdaman at kalusugan, anuman ang ating sitwasyon sa pananalapi. Nangangako akong pahalagahan at pararangalan ka, bilang pinakamahalagang tao sa aking buhay, na nagbibigay ng lahat ng kailangan mo, at lumikha ng isang paraiso para sa iyo. Nakatuon ako sa iyong walang humpay na suporta sa lahat ng mga pagsusumikap, at sabik kong inaasahan ang pagtanda sa tabi ko. Ang mga pangakong ito ay nakaukit sa aking puso, at ang pagmamahal ko sa iyo ay mananatili magpakailanman. I love you to the moon and back, honey. Nang ibabaw ang malakas na palakpakan sa buong simbahan. Muli namang pamatak ang mga luha ko sa pisngi, na kaagad ko ring pinunasan. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita sa mikropono. Hindi ko alam kung totoo nga bang nangyayari ito sa akin ngayon, o baka nananaginip lang ako. Kaagad akong naiyak habang lumilibot ang paningin ko sa buong pamilya ko at sa kanilang lahat, pati na rin sa napakagwapong lalaking nasa harapan ko ngayon. Kung panaginip man ito, sana ay dito na lang ako. Wala na sanang gumising pa sa akin. Itong nangyayari kasi sa akin ngayon ay sobra-sobra pa sa pinangarap ko. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ako ng masaya at kumpletong pamilya, pero heto. Muli akong napahikbi sa harapan nila. Maging si Maximus ay naluha na rin habang nakatitig sa akin. Isang malaking pamilya ang ibinigay sa akin ng Diyos. Busog na busog po ako ngayon sa labis na kaligayahan. Habang buhay ko na po itong ipagpapasalamat sa Diyos. Wala na po akong mahihiling pa para sa pamilya kong iiwanan ko ngayon, para harapin naman ang bagong yugto ng buhay ko. At para sa iyo naman, honey. Gusto kong magpasalamat kasi hindi lang ako at ang anak natin ang tinanggap mo sa buhay mo, maging ang pamilya ko sa kabila ng kapintasan namin. Ngayon, sa piling ng ating minamahal na pamilya at mga kaibigan, buong galit at buong puso kong pinipili ka, Maximus Villafuente, upang maging katuwang ko habang buhay. Ipinagmamalaki kong kunin ang papel ng asawa at iugnay ang aking buhay sa iyo. Nangangako akong tatabi sa tabi mo, udyukan at pataasin ka, at higit sa lahat, mamahalin ka ng walang pasubali sa lahat ng mga kahirapan, sakit at kalusugan, mga panahon ng kasaganaan at kakapusan, hanggat nabubuhay tayong dalawa. Mahal kita ng buong puso at kaluluwa ko, honey.
Muling nang ibabaw ang malakas na palakpakan sa buong paligid. Bigla naman akong niyakap ni Maximus ng napakahigpit. Muli kong pinunasan ang mga luhang tumulos sa aking pisngi. Para nang sasabog ang puso ko sa mga sandaling ito. Muling nagpatuloy si Father hanggang sa pagsusuot ng aming mga singsing, at hanggang sa tuluyan na rin siyang mag-anunsyo. Bride and groom, from the moment you met, your love just mined into a beautiful partnership. Today, you have officially committed to each other, surrounded by your loved ones. With the love and promises you have just shared, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakabibinging hiyawan at palakpakan ang nangibabaw sa buong simbahan na ito. Humarap na kami ni Maximus sa isa't isa ng may ngiti sa mga labi, at puno ng pagmamahal na tumitig sa isa't isa. Dahan-dahan na niyang itinaas ang belo ko at ipinatong sa ulo ko. Humapit ang isa niyang braso sa baywang ko, kasabay din ng paghawak ng isa niyang kamay sa batok ko. Segundo lamang ay masuyo na niyang inaangkin ang mga labi ko. Kasabay din nito ang pagkislap ng mga kamera sa aming dalawa. Congratulations! Puno ng ngiting hinarap namin sila at ipinakita ang mga suot naming singsing. Ipinagmamalaki kong isa na ako ngayong Mrs. Esmeralda Lucille Santiago Villafuente. Sa kabilang banda, napayuko na lamang si Adam matapos niyang masaksihan ang ganda ng ngiti sa mga labi ng babaeng pinaglanan niya ng kanyang mundo sa loob ng mahabang panahon. Nagkasya na lamang siyang tumano mula sa malayo sa kinaroroonan niyang gusali sa tapat ng simbahan gamit ang isang telescope. Pamatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Lam-erawan ang matinding sakit sa kanyang anyo. Inilabas niya ang isang baril na nakasiksik sa tagiliran niya, at itinutok sa kanyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso. Tigilan mo na ang pagtibok. Wala ka ng silbi. Isang putok ang bigla na lamang pumailan lang sa buong paligid, at naaga nito ang atensyon ng ilang mga gwardiyang nakabantay sa palibot ng simbahan. Adam's POV. Nang inig ang buong katawan ko sa magkahalong gulat at takot na bumalot sa akin. Kaagad kong sinapo ang dibdib ko, habang nakatitig sa baril kung ngayon ay nasa sahig na. Bigla itong tumalsik at nakawala sa kamay ko, na para bang may napakalakas na bagay na tumama dito. Tangka ko na sana itong ipuputok kanina sa dibdib ko. Ang buong akala ko nga ay tinamaan na ako. Napalingon ako sa babaeng naglalakad na ngayon palapit sa akin, habang suot ang isang kaakit-akit na long gown. Pero sa kamay nito ay naruroon ang isang baril na ngayon nakatutok sa akin. Siguradong siya ang bumaril sa baril ko, kaya ito nakawala sa kamay ko. Ikaw na naman, hinihingal kong tanong sa kanya, Jasmine Villafuente. Hindi ko pa rin mapigil ang ilibot ang paningin ko sa kabuuan niya. May itinatago din naman pala siyang hubog ng katawan, sa likod ng makakapal na jacket at pantalong madalas niyang suot sa araw-araw. At eto ka na naman, sagot din niya sa akin. Dadamputin ko na sana ang baril sa sahig, ngunit naunahan niya ako. Ganito talaga siya kabilas kumilos, at hangang-hanga na ako sa kanya. Ibalik mo sa akin yan. Matigas kong utos sa kanya. Sa iyo ba ito? Akin to Mr. Adam Salvacion. Ninakaw mo lang sa bag ko. Ibalik mo sabi. Kaagad ko siyang sinugod, at tinangkang agawin sa kanya ang alinman sa mga baril na hawak niya. Dinala niya ang mga ito sa likod niya, kaya nayakap ko siya upang maabot ang mga ito. Nalanghap ko ang napakabango niyang amoy, at naramdam ko ang lambot ng katawan niya sa akin. Ngunit natigilan ako nang may maramdaman akong mga nanggahulog na bagay sa sahig. Naabot ko rin naman ang isang baril sa kamay niya at malakas ko itong inagaw mula sa kanya. Nagtagumpay naman ako at kaagad ding kumalas mula sa kanya. Bahagya akong lumayo at itinutok din ito sa kanya. Ngunit napahinto ako, nang mapansin kong nabawasan na ang bigat ng baril, at nakita kong hawak na niya ang dalawang magazine. Napanganga din ako nang makita kong nakakalat na sa sahig ang mga bala. What the? Nang inig akong bigla sa galit. Ibalik mo sa akin yan, mariin kong utos muli sa kanya. Kunin mo. Aagawin ko sana itong muli mula sa kanya, ngunit natigilan ako nang itaas niya ang mahabang lelayan ng gown niya, hanggang sa makita ko ang suot niyang white underwear, pati na rin ang napakakinis at mapuputi niyang mga hita. What the hell? Mabilis niyang ipinasok sa loob ng underwear niya ang dalawang magazine, at sa mismong gitna ng mga hita niya ito isiniksik. What the? Kunin mo, may panghahamon niyang utos sa akin.
Nakataas pa rin ang gown niya, at nakabilad sa harapan ko ang ibabang bahagi niya. Kunin mo, matapang ka diba? Ang tapang mong tapusin ang buhay mo. Hindi ka ba nagsasawa? Tanggapin mo na, hindi mo pa oras Mr. Salvacion. Nakita mo na, ilang beses ka nang pumalpak sa maraming beses mo na pagtatangka. At nang dahil yan sa iyo, kasi pakialamera ka, kung saan ako naruroon, nandoon ka rin. Bakit ba hindi na lang ikaw ang tumigil? Sino ka ba? Pwede ba? Tantanan mo, ko. Tumalikod na ako upang hindi ko na makita pa ang hitsura niya. Hoy, kasal ito ng pinsan ko kaya malamang nandito rin ako. Nakita kanina pa, at malay ko ba baka sabotage mo ang kasal nila. Hindi ko papayag ang guluhin mo ang kasal nila. Muli ko siyang hinarap. Hindi ako masamang tao. Mas gugustuhin ko pang saktan ang sarili ko kaysa saktan ang babaeng mahal ko. Bigla siyang pumalakpak. Wow! How amazing! Move on Adam. Tanggapin mo nang hindi siya para sa iyo. Sa tindi ng galit at sakit na nararamdaman ko ngayon, ay malakas kong ibinato sa sahig ang baril. Ang dali lang sabihin diba? Napakadali lang sabihin na mag-move on, kalimutan na ang babaeng yun dahil hindi siya para sa akin. Hindi kami ang itinadhana, ngunit hindi mo alam kung gaano kahirap gawin iyon. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Hindi ikaw ang nasasaktan. Hindi naman siya nakasagot. Parang banibiyak na naman ng napakatalas na blade ang puso ko sa mga oras na ito, at lumuluhan na naman ito ngayon ng dugo. Sinabi ko na rin yan. Maraming beses ko na rin yang sinabi sa sarili ko. Pero hindi sumusunod ang puso ko. Napakatigas niya. Hindi ko na naman mapigil ang umiyak sa harapan niya. Ilang beses na rin bang nangyari ang eksenang ito sa aming dalawa. Hindi ko na matindaan pa. Nanlambot ako hanggang sa mapaupo ako sa sahig. Laylay ang mga balikat ko at ulo ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ito na lamang ang naiisip kong paraan para matapos na to. Nahihirapan na ako. Araw-araw akong dinudurog ng pusong to. Ano bang nagawa ko para parusahan ako ng ganito? Minahal ko naman siya ng totoo. Hindi naman ako manlolokong tao. Wala akong inaagrabyadong sinuman. Tumutulong naman ako hanggat kaya ko. Bakit hindi ka lumayo? Ituloy mo ang plano mong magtrabaho sa ibang bansa. Malayo sa kanya, sigurado akong makakahanap ka ng kapayapaan doon. Magtatrabaho, para saan pa? Wala naman ng patutunguhan ang buhay kong to. Habang may buhay, may pag-asa. May pamilya ka pa naman diba? May mga kapatid ka pa na umaasa sa iyo. Paano na sila kapag nawala ka? Hahayaan mo na lang ba silang mahirapan? Ako na lang ba palagi? Ako na lang ba lahat? Kaya mo ba silang tiisin? Hindi naman ako nakasagot. Gulong-gulo na talaga ako. May ibang bagay na nakalaan sa iyo ang Diyos. Dalawin mo kaya si Jesus sa simbahan para naman kahit papaano, ay mahimasmasan ka. Kasalanan sa Diyos ang ginagawa mo. Matakot ka sa Kanya. Bigla akong natawa sa sinabi niya. Bawal, ikaw din naman diba? Kumukuha ka rin ng buhay ng tao. Kung ako na lang kaya ang kitilin mo. Tumunghay akong muli at sinalubong ang kanyang mga mata. Nakababa ng muli ngayon ang gown niya, at nananatili siyang nakatayo sa harapan ko. Masasamang tao ang pinapaslang ko. Mga kriminal. Kapag naging katulad na rin ba nila ako? Papaslangan mo na ko. Baliw ka na Adam. Sa mental ka na lang kaya pumunta. Baka nandoon ang garnot mo. Tumalikod na siya at dinampot muli ang baril sa sahig. Ang isa naman ay hindi ko na mahanap kung saan niya inilagay. Kapag nagpatuloy ka sa ginagawa mong yan at natuluyan ka, hindi rin matatahimik ang kaluluwa mo. Dahil sa impyerno ka mapupunta. Susunugan ka doon ni Satanas. Napakainit doon. Iiyak ka lang din ng iiyak at magmamakaawa na alisin ka doon. Pero wala ka nang magagawa pa, dahil nakagawa ka ng labag sa Diyos. Ang sarap kaya sa langit. Gusto kong ang makatikim ng heaven. Binigyan niya ako ng nakakalokong ngiti habang patuloy sa pag-atres palayo sa akin. Nangunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Tumatanda na pala ako, napag-iiwanan na ako. Kumukulubot na rin at natutuyo na ang pus, bigla siyang huminto, at bamantong hininga ng malalim. Never mind. Oh, sige na, magpakabaliw ka na ulit dyan. Hinihintay ka na ni Satanas sa impyerno. Susunugan ka niya doon. Maghahanap na lang ako ng heaven ko. Umismid siya sa hangin bago tuluyan ng tumalikod at lumabas ng pinto.
Naikuyong ko na lamang ang aking mga kamao. Masayang pagdiriwang ang naganap sa bayan ng Santa Maria. At bago pa man ako paguri ni Maximus at ng mga bisita namin, ay inanunsyo ko na sa lahat ang regalo ko para sa aking mahal na asawa. Ito po sana ay mamaya ko na lang ibibigay sa kanya, kapag kaming dalawa na lang, sabi ko sa mikropono. Pero mas masaya po siguro kung malalaman nyo rin. Nagpalakpakan naman silang lahat, buksan na yan. Sigaw bigla ni Melissa, na siyang ikinatawa ng lahat. What is this? Tanong naman ni Maximus habang hawak na niya ang isang maliit na box na ibinigay ko sa kanya. Naririto kami sa nakatalagang silya para sa amin, na para kaming hari at reyna dito. Mayroon ding sariling silya ang anak namin sa unahan, pero wala siya dyan ngayon at nakikipaglaro ng muli sa mga pinsan niya. Nasa harapan naman namin ngayon at nakapalibot ang buong pamilya namin. Nasa kalagitnaan pa lang kasi ang kasiyahan ngayong hapong ito. Para sa iyo nga, gift ko para sa iyo, sagot ko kay Honey. Hindi ba dapat tayong dalawa ang makatanggap ng regalo? May pagtataka pa rin niyang tanong. Matamis na ngiti naman ang isinukli ko sa kanya. Buksan mo na. Alright, kaagad na rin niyang hinila ang ribbon na nakagapos dito, at inumpisahang sirain ang wrapper. Habang pinanonood ko naman siya, ay papalakas rin ng papalakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi na ako makapaghintay pang makita niya ang nilalaman yun. Maging ang pamilya namin ay nakaabang na rin. Lahat sila ay nakatutok sa amin. Parang kinakabahan ako, tulad ni Maximus. Bakit naman? Excited lang. Natawa ako sa sinabi niya. Tuluyan na rin niyang nabuksan ang box, at bumungad sa kanya ang nilalaman nito. Isang kapirasong bagay na nakataob. Oh, bahagyang namilog ang kanyang mga mata. Mabilis niya itong dinampot at sinilip ang likod. Mukhang nahulaan kaagad niya ang ibig sabihin yun dahil sa pag-awang bigla ng mga labi niya, at paminulag ng kanyang mga mata. Second baby, wow! Biglang sumigaw si Ate Roxelle kasabay ng pagpalakpak niya. Hanggang sa yumangay na ang buong bulwagan. Oh wow! Congratulations! What a wonderful gift! Congrats! Oh my goodness! Wow! Bulalas ni Maximus na tila hindi makapaniwala, talaga. May pangalawang baby na tayo. Tanong pa rin niya sa akin, na kaagad kong tinanguan. Oo, kahapon ko lang din nalaman. Kahapon ko pa sana sasabihin sa iyo, pero naisip ko mukhang mas maganda sa araw na ito. Oh my God! Thanks God! Thank you so much honey! Kaagad siyang tumayo at niyakap ako ng mahigpit, hinila niya ako hanggang sa makatayo na rin ako. I didn't expect this. Bakit hindi ko napansin? Muli kaming kumalas sa isa't isa. Kaunti pa lang naman yung sintomas na nararamdaman ko, at saka napansin ko kaagad na delayed na ako ng 3 days sa menstruation ko. Nakangiti siyang humarap sa lahat at itinaas ang hawak niyang pregnancy test. Ito ang pinakamagandang regalo sa araw ng ating kasal, isang tunay na pagpapala mula sa itaas, ang ating pangalawang maliit na anghel. Nang ibabaw ang malakas na palakpakan at hiyawan sa buong bulwagan. Congratulations! Ang galing! Congrats! Mama, Daddy! Bigla namang tumakbo pabalik sa amin ang aming anak. May kapatid na ko Daddy. Mama may kapatid na ko. Nakalarawan sa anyo niya ang saya at excitement. Yes baby! Kaagad naman siyang binuhat ng kanyang daddy. Nasa tummy na ni Mama ang bunso mong kapatid. Sumulyap naman siya sa akin. May car arrow na ako Daddy. Gusto ko girl, Mama. Di ba pwedeng boy naman? May girl ka na right? Nakasimangot namang sagot sa kanya ng kanyang ama. Teddy bear naman siya Daddy. Di siya gumagalaw. Paano kung maging boy ang kapatid mo? Ayaw mo ba sa kanya? Hindi mo ba siya tatanggapin? Kapatid mo siya. Hindi naman kaagad nakasagot ang anak namin, at tila nag-isip pa. Okay, basta, wag siya magtitigas ang ulo. Papaluan ko siya. Bigla kaming napahalakhak lahat. Magaling na ate, sigaw ng isa sa mga pinsan ko na nasa malapit. Ikaw ang ate, kaya ikaw ang magsasaway sa kanya at magtuturo ng magandang asal at gawain, okay? Turan ko naman sa kanya. Opo, kailan siya lalabas mama? Medyo matagal pa, bibilang pa tayo ng 8 months. Tagal pa pala magbait na siya sa loob bago siya lumabas. Muli kaming natawa sa sinabi niya. Muli ring nagpalakpakan ang lahat. Bumaba na siya mula sa daddy niya at lumapit sa akin. Hinawakan niya at hinalikan ang tiyan ko. Oh God!
So sweet, turan ng daddy niya na yamakap na rin sa akin at humalik din sa tiyan ko. Kinunan kami ng mga picture ng aming photographer habang nakahawak sila sa tiyan ko. Nagpatuloy ang selebrasyon at mas lalong naging buhay ang lahat. Kinabukasan, maaga kaming lumipad patungong Bali, Indonesia. Dito pinlano ni Maximus na mag-honeymoon, pero kasama pa rin namin ang aming anak. Pareho namin siyang ayaw iwan, dahil alam naming hahanapin niya kami. Nanatili kami dito sa loob ng 2 buwan. Ihahabol na lamang namin sa klase ang aming anak pag-uwi namin sa Pilipinas. Sinulit namin ang buong bakasyon. Dito na rin unti-unting lumaki ang aking tiyan, pero sa kabila niyon ay wala ding pahinga si Maximus sa kakaangkin sa akin. Basta nakatulog ang aming anak, umpisa na kaagad ang laban saan mang sulok ng hotel na aming inukupa. Pag-uwi namin ng Pilipinas, ay sina Papa at Mama naman ang ikinasal sa Calatagan, Batangas. Dito na napili ni Papa na manirahan, at dito na lamang din daw niya sisimulan ang negosyo niya. Pero nang ipaalam niya ito kay Tita Teresa, ay doon naman ibinigay ni Tita sa kanya ang titulo ng bahay namin sa Bulacan. Nagulat si Papa at naiyak. Sobra-sobra ang naging pasasalamat niya kay Tita Teresa at sa pamilya niya. Pero sa Calatagan pa rin napili ni Papa na manirahan dahil na rin kay Lola na talagang alagay na. Humingi siya ng pasensya kay Lola Telina at sa mga kapatid nila. Nangako naman siya na dadalasan nila ang pagbisita sa Bulacan. 10 hektarya ng lupa ang nabili ni Papa sa Calatagan na may nasasakupang dagat na pwedeng gawing beach resort. Isang modern rest house ang ipinatayo niya na nasa harapan ng karagatan. Mayroon itong 10 silid para sa lahat, sa tuwing magbabakasyon kami dito. Napakaganda ng lugar at napakatahimik. Malamig at presko ang hangin. Sa malaking bahagi ng lupain niya, ay dito niya itinayo ang kanyang poultry farm. Nag-alaga din siya ng mga baboy, kambing, kalabaw at baka. Plano din daw niyang magtanim dito ng mga halaman, gulay, at ng mga nagtataasan na mga puno na pwedeng i-harvest ang mga bunga. Mukhang nag-e-enjoy hamon si Papa. Ngayon ko lang din nalaman na napakasipag pala niya sa mga gawaing bukid. Katulong niya si Mama. Si Lola naman ay tuluyan na ring lumakas, pero may maintenance na talaga siya. Kumuha na rin sila ni Mama ng makakatulong sa pag-aalaga. Si Tita Evelyn naman at ang mga pinsan ko ay sa rest house na rin nakatira ngayon. Nag-resign na sa factory si Tita dahil sinisimulan na rin ngayong ipaayos ni Papa ang magiging beach resort. Dito na lamang daw sila magtatayo ng restaurant, at si Tita ang magiging cook. Inaalalayan pa rin ni Tita Teresa si Papa para sa mga kakailanganin pa rin nito, at kung sakaling kulangin na sa budget si Papa. Tumutulong din kami ni Maximus sa kanila. Masayang-masaya ako dahil nahanap na rin ni Papa ang magpapasaya sa buhay niya. At ang nakakatuwa at nakakagulat, nabuntis pa si Mama. Nagkaroon pa kami ng menopausal baby. Matanda lang ng 1 buwan ang baby ko sa kapatid ko. Tuwang-tuwa si Papa. Ipinagmalaki pa niya sa amin, na talagang malakas na raw ang kapit niya ngayon kay Lord. Hiniling daw niya yan at kaagad ding natupad. Lumipas ang mga taon, umabot na sa 4 ang mga anak namin ni Maximus. Lalaki nga ang sumunod kay Esmeralda, na pinangalanan naming Maxton. Lalaki pa rin ang sumunod kay Maxton, na si Maximilian. Kaya naman naiinis na ang panganay namin. Bakit daw puro na lang mga lalaki ang kapatid niya? Gusto naman daw niya ng girl. At laking tuwa niya nang sa pang-4 kong pagbubuntis ay babae na nga ang sumunod. Si Emerald ang nagbigay ng pangalan sa kanya. Pinangalanan niya itong Emery, para daw hindi nalalayo sa pangalan naming dalawa. Magkakasunod ang bilang ng edad nila. Taon-taon ba naman akong binuntis ng ama nila, dahil sa kahahabol namin ng anak na babae. Pahinga na muna tayo daddy. Pagpahingahin mo naman ang mattress ko, angal ko na sa asawa ko. Kasalukuyan akong nagpapadede ngayon kay Emery, na 3 araw pa lamang buhat noong iluwal ko. Kauuwi lang din namin kagabi mula sa hospital. Natawa naman siya. Sino ba ang may gustong magbuntis kalagi? Si Emerald, right? Because she wants to have a sister. Oh heto na, may babae na siya. Siguro naman ay makakapagpahinga na ang mattress ko. Okay naman na sa akin ang 4. Mayroon na tayong 2 babae at 2 lalaki. Buti naman, natawa na lamang siyang muli. Hinagka niya sa noo ang bagong baby namin na kamukha na naman niya. Wala yatang nagmana sa akin sa kanila.
Tagaluwal lang talaga ako sa kanila, pero sa ama pa rin silang lahat nagmana. Nakakatampo na, ipinanganak ko silang lahat na normal delivery. At laking pasasalamat ko dahil matibay ako pagdating sa ganito. Hindi naman ako gaanong nahirapan sa panganganak. I love you, hon. Hinalikan ako ni Maximus sa mga labi. I am incredibly grateful to have such amazing children. Sila ang ating pinakamahalagang kayamanan, na higit sa anumang material na kayamanan. Thank you so much, honey. I love you so much. Muli niya akong hinalikan sa lips. I love you too, hon. Pagtutulungan natin silang palakihin na may takot sa Diyos at may mabuting puso na tulad din natin. Yeah right, Daddy. Nagpop si Maximilian. Ang baho. Biglang pumasok sa pinto si Emerald na may mukhang hindi may pinta. Nagtatakip din siya ng ilong niya. Where? Kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang ama. Nasa room ko. Ang baho. Parang may iyak na ang panganay namin. Hindi ko naman mapigil ang matawa. Magkasama silang lumabas ng pinto ng daddy niya. 7 years old na siya ngayon. Si Maxton ay 2, at si Maximilian naman ay 1. Mayroon naman silang yaya, pero kami pa rin ang tinatawag ni Emerald, tuwing may kailangan ang mga anak namin. Nagbabantay din siya tuwing tapos na siyang mag-aral. Nakita ko siya daddy, parang tumitigas siya at namumula. Tapos may narinig akong parang utot, ang lakas. Tapos bigla na lang bumaho. Ikaw na lang sana ang naglinis sa kanya. Ayoko daddy, ang baho nga eh. Muli akong natawa habang naririnig sila sa labas. Ang bunso naman namin ay nakatulog ng muli. Pinadighay ko na muna siya sa dibdib ko matapos niyang dump-in. Ang cute-cute niya. Kamukhang kamukha niya si Emerald noong baby pa lang. Para silang kambal. Inihiga ko na siyang muli at hinalikan sa pisngi. Nag-ayos ako ng sarili ko dahil nasa baba ngayon ang pamilya ko, kasama ang bunso kong kapatid na si Arlan. Lalaki ang sumunod sa akin at kamukhang kamukha ni Papa. Sobrang saya ni Papa dahil sa wakas ay nakahabol pa rin daw siya ng lalaki. Nag-iisa lang din kasi siyang lalaki sa kanilang magkakapatid. Lakas talaga ng kapit niya kay Lord. Kahapon pa sila dumating mula Batangas, buhat nang malaman nilang nanganak na ako. Kagabi pa rin kami nagkaroon ng masayang salo-salo dito sa bahay kasama din ang pamilya ni Maximus. Mama, pumasok ng muli dito sa loob si Maximus habang buhat ang 1 taong gulang pa lang naming si Maximilian. Hello baby ko, nagpoop ka, nabahoan si ate. Mama, kinuha ko siya mula sa kanyang ama. Mabilis naman siyang sumubsob sa dibdib ko at naghanap ng pagkain. Ang daming laman ng diaper niya, sagot naman ng kanyang ama. Marami siguro siyang kinain kanina, pero mukhang gutom pa rin. Natawa naman akong muli, inilabas ko na ang dibdib ko at siya naman ang pinadidi ko. Mabuti na lang talaga at sagana ako sa gatas. Pumasok na rin dito sa loob sila Emerald habang inaakay sa paglalakad si Maxton. Dada. Kaagad din itong tumakbo palapit sa ama niya. Ang dunges mo, ano na naman bang kinain mo? Binuhat siya ng ama niya at dinala din dito sa kama. Mango yan daddy, pinakain siya ni Lola ng mango sa baba, sagot naman ni Emerald. Favorite niya ang mango eh. Masarap ba, Maxton? Magiliw ko namang tanong sa kanya. Opo, gumapang naman ito palapit sa bunso nilang kapatid. Hinalikan niya ito sa pisngi. Napangiti naman ako sa ginawa niya. Oh, ang sweet naman ng Kuya Maxton namin. Oras na para maligo. Paliliguan ka ni Daddy. Hinubere naman na siya ng ama nila. Tama na ang Didi Maximilian. Ang takaw-takaw mo. Kapupupo mo nga lang eh, saway naman ni Emerald kay Maximilian. Sinibukan niya itong awatin pero tinatabig lang nito ang kamay niya. Aba, lalaban ka pa ha. Natatawa na lamang ako habang pinagmamasdan silang mag-ate. Araw-araw ay sila ang nagpapaingay ng bahay na ito. Ano pa kaya sa mga susunod pa na mga taon, kapag medyo malalaki na sila at nagtatakbuhan na sa buong kabahayan? Siguradong mas iingay pa ang paligid namin. Ibang-iba na talaga ang buhay namin ngayon kumpara noon. At hindi na rin ako nag-iisa ngayon sa pag-aalaga ng mga anak namin at sa pagpapalaki sa kanila. Andyan ang daddy nila nakatuwang ko sa lahat ng bagay. Wala na akong mahihiling pa. Kumpleto na ako ngayon, at ipinagpapasalamat ko yan ng malaki sa Panginoong Diyos. Hanggang dito na lamang po. Ako po si Esmeralda Lucille Santiago Villafuente, at ito ang aming kwento.